Okay. So, nag-emote daw si DIY KKB. So, ano kaya pinag-emote nito? At meron pa siyang kantang gustong parinig sa inyo. So, tingnan nga natin. Pakinggan nga natin kung ano yung ini-emote nitong taon to. So, simulan na po natin. Si DIY KKB nag-emote daw at may paririnig pa sa inyong kanta. Malamang to, copyright to. So, ito na po. Simulan na natin yung pag-emote ni DIY KKB Informative. Hi guys, magandang gabi po sa inyong lahat. Opo, at ako'y kauwi ko lang galing bundok. Bumaba ako dito kasi yun nga, pinasyalan ko yung aking kaibigan, yung nagbebenta ba ng bahay at lupa niya. So yun, at ngayon po ay ako'y nalulungkot kasi nakaharap ko yung aking apo. At nakalaro ko siya sa tagal ng panahon na hindi namin nakikita, nakalaro ko siya, ganon. So, medyo naging ako ngayon, emotional patungkol dito sa nangyayari sa ating inang bansang Pilipinas. So, bago po ako magpatuloy guys, ay medyo emotional po ako ngayon guys. Pasensya na po. Dahil nga po dun sa naramdaman ko yung pagmamahal ng aking apo at nadoble pa yung pagmamahal ko sa kanya. At iniisip ko paano na kaya yung ang future ng batang ito at ang iba pang mga kaidaran niya sa pagka yung mga ganitong nangyayari sa ating lipunan ay magpapatuloy. So ako po'y nag-emote nga. Tinatawanan ko na lang kasi nga ayoko rin yung masyado ako natatouch kasi sa nangyayari ngayon sa ating inang bansang Pilipinas. At kagaya nga ng mga vlog ko, yung patungkol sa ating Pangulo na yung may mga amo yung kasi hindi siya makapagdesisyon ng kanya. Alam natin yun. Hindi siya talaga makapagdesisyon ng kanyang bagay na dapat niyang gawin. Para nang sa ganun. Alam naman natin na gusto niyang malinis ang kanyang pangalan. Ang pangalan ng kanilang pamilya ay gusto niya talagang kumbaga nagkaroon ng dungis, pero ito'y talaga namang gusto niya talaga. Alam ko yun. Nararamdaman ko yun guys. Nararamdaman ko yun. Nakita niyo naman. Alam na rin natin kung sino yung mga amuyong nila na sa mga tenga niya, kaya siya hindi makapag desisyon ng totoong nararamdaman na kanyang damdamin. So ngayon po guys, gusto ko pong bago tayo magsapol ay nagpapasalamat po ako sa aking mga viewers at lalong-lalo na sa aking mga subscriber na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel DIY KKB Informative. So bago po ako magsalita patungkol din sa masyado na akong nagiging emotional ganon. Gawa nga nung yung nakaharap ko yung aking apo, nakalaro ko, nagbasketball pa nga kami kahit na malabo yung mata ko, ay pinipilit ko itong laruin. At yun nga, kahit na ganito na yung mata natin, naglaro kami basketball, ayun. Pero habang nagbabasketball kami, hindi ko naman talaga kaya at ako'y madaling mapagod na dahil may sakit ako sa puso. Pero alam nyo, pinilit ko kasi ganun tayo magmahal sa ating mga apo. At mararamdaman nyo rin yung guys pagka kayo may mga apo na. At yung mga katulad ko kasi darang ko may mga apo na, alam nila ang nararamdaman ko. Kahit na hindi natin kaya, alam yun, kahit hindi natin kayang gampanan yung pagiging lolo, kinipilit pa rin natin. Kasi
ayoko sabihin na, "Apo, ayokong makipaglaro kasi may sakit ako sa puso, baka kayo mapagod," gano'n. "Hindi ko na kaya," gano'n. Pero hindi 'yun ang sinagot ko sa kanya. Ang sinagot ko sa kanya, alam niyo? Sabi ko, "O sige, tara. Ilan bang points ang habol natin para manalo?" Sabi niya, "Pa, 20 points. Pag nakasapit ka ng 20 points, ay yun ang panalo." So ako naman, bilang isang lolo, sinubukan ko kasi kahit na ako'y mapagod, kahit hindi ko kinakaya ko kasi para lang maipakita sa aking apo na, kumbaga, kaya ko pa. At gusto ko rin naman kasing makipaglaro sa kanya kahit na malabo mata natin, pinipilit natin. So, laro-laro ng basketball. Kaya, yung naisip ko, pagkatapos namin, napagod nga ako, pinagpawisan ako, pero masaya yung puso't damdamin ko. Kaya lang, bandang uli, ang naisip ko, sabi ko, ano kaya magiging future nitong mga apo ko? Pag dumating yung hinaharap at ganito pa rin yung sistema ng ating gobyerno. Kaya nagiging emotional po ako, guys. So, bago tayo patuloy, guys, meron lang ako yung pakikinig sa inyo isang kanta na talagang na-touch din ako ng husto. Ito po ay napakatagal ng panahon na kanta at sigurado to makaka-copyright ako dito. Pero kahit na, at least napakinggan natin kung ano yung mensahe ng kantang ito. Dahil isang mundo lang po tayo na isang ginagalawan. Yun po ang mensahe ng kantang ito. At napakaganda po, guys. So, i-play ko na po sa inyo, guys. At sa naway matatak sa ating isip. Kasi alam natin talagang itong kantang to naging bahagi ng ating buhay. Doon sa mga millennials, baka hindi nila inabot to. Pero tayong mga 40s, 50s, inabot na natin to. So, ito na po, guys. Sariwain po natin, guys, yung nakaraan. Sandali lang po. Ito na po, guys. Kung maaalala niyo itong kanta ito, napaka-laking mensahe ng sinasabi dito. Ito po ay 46 na manganganta, artist, na kumanta nito at binuo nila. Nagkaroon sila ng unity para mabuo itong kantang ito. Ito na po. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. We can't go on pretending day by day that the moment somewhere will soon make a change. We all a part of God's great big family, and the truth, love is all we need. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We're saving our own lives. It's true, we make a better day.
narinig niyo na ang kantang We Are the World. Napakaganda po. Napakaganda po. So, naging emotional po ako sa kantang to. Kasi totoo naman po kung maaalala nyo, nung tinulungan ng iba't ibang nasyon ang Africa, talagang sila talagang ang bansa nila lugmok na. So, nagsimula ito, yung 46 singer, na bumuo sila ng kanta at pag kumita itong kanilang kanta na binuo, ay ito'y ibebenta nila at pakakalat sa buong mundo upang nang sa ganun ang kikitain nito ay idodonate nila sa Africa. Dahil kung maano niya po yung story ng Africa, talaga pong makikita nyo ang mga bata, malnourished, mapabata, mapamatanda, puro malnourished, payat na payat. Halos yung mga kamay nila, paa nila, at katawan nila, puro buto na. So, yun po ang pangyayari yun. Dahil talagang salat din sila sa trabaho, sa kanilang mga likas na yaman. Marami silang likas na yaman Pero, di umano, yun nga, ang pamamalakad ng gobyerno dun hindi sapat para sa ikabubuhay ng bawat isang mamamayan sa Africa. So, umaksyon ngayon to ang alam kong nag-start dito si Michael Jackson. Siya ang bumuo ng grupo at sila yung kumanta nito. Yun nga, ang kinita nito ay i-donate lahat. $1,000,000 dinonate nila sa Africa, pero hindi naging sapat din yun. Kumbaga, ano pa rin yun. Kumbaga, kinapos pa rin yun. Pero, at least, di ba, may gumanap. May gumanap para doon sa mga kapatid nilang mga Afrikano. Di ba? So, maganda yung nangyari niyan dyan sa USA for Africa na yun, yung We Are the World. We are the children. We are the one who's making a brighter day. So, let's start giving. Baga, ano tayo tayo lang yung pwede magtulungan sa bawat isa. Hindi yung bangayan ng bangayan. Meron nga nagtatanong sa mga komento, ano ba ang problema nyo? Yun ang tanong niya. Yung isang nag-comment sa akin, isa sa binlog ko. Ano ba talaga ang problema nyo? Doon po siya nagkomento doon sa Marcos loyalist. Naging ano yon, yung Marcos loyalist, ang dami nagtanong. Ano ba ang problema nyo? Yun ang isang tanong. So, kung nakikinig sana yung nagtanong na yun, so, ang problema nga po, yun ang nangyayari sa ating lipunan ngayon. Kasi, ang una nating itatanong sa ating sarili, saan ba nagsimula yung mga ganitong sigalot? Diba? Maaring noon nangyayari na yun, pero hindi ganun kasakit sa damdamin ng bawat isang mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Hindi ganun kasakit. Pero ngayon, tagos hanggang puso, yun nangyayari ngayon. Unang-una, diba? Sinisikil na ang freedom of the press, freedom of speech, freedom of expression. Yun po, doon nagsimula yun. Yung parang binubusalan na ang ating mga bibig para hindi tayo makapagsalita ng naaayon sa ating damdamin. So yun po, doon nagsimula yun. Tapos, sinundan pa ng yung kwento ko na kasi masakit po. Parang ang nangyayari excuse me guys. Parang nangyayari ganito. Parang tinurukan ka ng matalim na bagay sa katawan mo. Ganun lang. Tusok lang. Hanggang sa unti-unting binabaon. Hindi pa naman sinasagad na ganun. Kaya lang, nagsimula po yun dun sa etong confidential fund. Pero hindi po ako hindi po ako kumbaga maka-Sara Duterte. Ako po ay nananalig lang at naniniwala doon sa kanyang mga nagawa na kabutihan sa bawat isang mamamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas.
So, confidential fund, ginurgor nila ng ginurgor. Yun. Una nilang ginawa. Na masakit. Masakit sa mga, lalo na yung mga bumoto sa kanya. Na naniniwala sa kanya. O, yun. Pangalawa, ang nangyari dun sa biglang etong Kongreso ay nagpasa ng House Resolution number 1414. Dahil nga ay di umano sila pinagsabihan ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ng sila rotten. Kasi nga naman, paano hindi magiging rotten? Hindi sila sumasagot sa bawat tanong ng mamamayang Pilipino. Ano po yung mga tanong na yun? Unang-una, naging highlights doon sa sinabi ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Yung resolution number 10. So, ang resolution number 10, palagi ko po sinasabi sa inyo, resolution number 10, yung liquidation by certification. So, maraming nagsasabi, kagaya nga ni Attorney Harry Roque. Ang sabi niya sa resolution, dun sa resolution number 10 na yun, ay pwede kang mag-liquidate by certification. Ano po ibig sabihin nun sa kanyang paliwanag? Magkakaroon ka ng budget. Gaya yung sinasabi tuwi na, ito po, Your Highness, ito po ang aking budget. Nakadetalye na po dyan. Number 1, number 2, number 3, number 4, number 5, number 6, up, and so on and so forth. So, naroon na yung kanyang listahan. Sasubmit na lang. Sasubmit na lang yun. O, magkano ba yung total niyan? Ito po, Your Highness. So, paglagay nun doon, ito yung total. O, sige. Claim mo na. Claim mo na yung budget mo dun sa ating aprobahan na yun eh. O, claim mo na dun. Kunin mo na at para masimulan na yung proyekto. So, pag nasimulan na ngayon yung proyekto, ito na. Proyekto. Nung araw po guys, may resibo. May resibo yun na isinasubmit sa COA. Meron yun. Nung araw. Kaya nga ngayon bagong panahon na to, ay pirma lang. Nung pinuno nila sa institusyon, okay na yon. Hindi na nila mako-question yon. Kasi meron na nga resolution number 10 na naipasa nila sa Kongreso. So, napakasaklap, di ba? If I'm not mistaken, di umano ang sabi nga nila ang nagpanukala nun ay isang senador. Hindi ko na po babanggitin kasi hindi ko naman po nabasa kung ano yung resolution na yun. So, isang senador di umano nag-ano nun, itong mga kongresistang present ngayon, wala pa sila nun. Mga bagong kongresista na to. Pero, naipasa na yung batas na yon. Ngayon, ang problema doon, guys, walang kumu-question. Walang kumu-question doon sa resolution number 10 na di umano ay pinagmumulan ng korupsyon sa loob ng kanilang pamamahala. Maraming nagtatanong. Miski nga yung gikan sa masa, laban kasamang bayan, maririnig niyo yun. Sa SMNI, maririnig niyo yun. Pero sa mainstream media, hindi niyo po marinig yun. Hindi ko pa narinig sa kanila na ano ba tong resolution number 10. Hindi nating alam kung bakit. Maaaring ako po ay nagsusuri lang dito. Maaaring sila nabusalan na rin. Ganon. Pero ang social media tsaka yung mga iba pang platform, hindi nila mabubusalan. Pero pwede nila mabusalan kasi nga may mga Facebook na tanggal eh. Wala na silang Facebook account, wala na silang Facebook page. So yun ang nakakalungkot po. So sumunod doon, meron pa mga sumunod doon. Pero ako naka-highlights lang po talaga doon sa resolution number 10 kasi yun yung talagang ugat
ng korupsyon di umano ayon sa kanila, ayon sa kanilang mga dahil yung resolution number 10 na yan, hindi pa rin sinasagot hanggang ngayon. Yun po ang dapat nating ngayon, eto, sa dami-dami niyan, ginugurgur nila yung, halimbawa, bigyan ko kayo ng example, yung SMNI. Yung SMNI, kanilang binigyan ng hearing, pinatawag yung mga tao, meeting dito, meeting doon. Alam niyo ba nangyari kung napanood niyo yun? Ang tanong ko lang po ay sasagutin niyo ng yes or no. Hindi na sila makapag-explain. So, kung kayo nakapanood nun, manggigigil talaga kayo. Kasi yung mga talagang obvious naman eh. Obvious na out of topic. Ang kanilang pinag-uusapan doon, ayun po, ako pinagsusuri ha. Pinag-uusapan nila doon yung lisensya o ano ba ang tawag doon? Yung lisensya ng kanilang pagbo-broadcast ang SMNI sa NTC, sa National Telecommunication Commission, kasi binigyan sila ng approval para sila mag-ere. So, yung lisensya nila na mag-ere, yun ang kino-question. Pero, ang nangyari, guys, humaba. Tapos, maraming question doon na, ang tanong ko po ay ganito, ang answerable lang po ito na yes or no. Kaya sagutin niyo ako, yes ba o no? Di ba? Di ba pangit yun? Yes or no, hindi ka na makapag-explain. O sa ating mga exam nga eh, pag may tinanong sa exam natin, nung tayo nasa eskwelahan pa, answer yes or no, or true or false. Then, if false, explain. Di ba? Sa eskwela natin, ganun ang turo sa atin. Yes or true or false. Are you a corrupt officials? Di syempre, sasabihin, false. Then, if false, explain. Ganon po ang nung tayo nasa elementarya at nung tayo nasa high school at pati na rin sa kolehiyo. Di ba? May mga ganong questionnaire sa ating test paper. Bawa, yun nga, kagaya example ko, true or false. Exam number 2, true or false. Ang tanong, are you a corrupt official of the government? True or false? Pag true, okay lang, hindi mo na kailangan mag-explain kasi napatunayan na corrupt ka. True eh. Pag false, ano sasabihin nyo? Explain if that is false. Explain mo. I'm not a corrupt official because I'm not getting any budget from the government. Yun, ganun. English yung DIY kay KB, nagpapatawa ka na naman eh. Kidding aside, guys. So, yun ang mga ganon. Na-example ko sa inyo yung SMNI. Doon sa kanilang hearing na ginanap na yon, hanggang sa hindi pa nasiyahan, ipinasa pa saan? Pinasa sa MTRCB. Para lang sila suspend. Indefinitely yung narinig ko nun eh. Indefinitely. Meron nga 18 days lang or 1 month yata. Hindi ako sure, pero sinuspend sila for how many weeks. Pero ngayon, ang narinig ko po ay indefinite na. Tapos, nag-file din sila sa NTC na tanggalan ng prangkisa. Yung pala, hindi pala lisensya, guys. Sorry. Prangkisa. Tanggalan ng prangkisa ang SMNI. So, bakit nila pinagtutuunan ng pansin yun? Samantalang kasiguro, nasaktan sila kasi mga binabalita doon ay patungkol sa opisyalis na nanunungkulan din sa ating gobyerno na di umano ay patuloy ang korupsyon. Tapos dinagdagan pa nila. Pagkatapos noon, kasi kaya nga nagka-hearing na ganon, ang main agenda nila doon, yung patungkol doon sa travel expenses ng Kongreso. Di ba? Ano nyo na yun? Na-picture ko na rin yun eh. So, ipabibilisin ko lang. Yung travel expenses ng Kongreso na may 2 billion point something million. Tapos sila na rin ang sumagot na wala silang ginastos na
800 or 900 million. Wala raw silang ginastos ng ganun. Magkano ginastos nila, sabi nila? Ang ginastos lang nila is 49 point something billion. Sabihin na natin 50 million na. So, doon sa budget nilang 2 billion, 2 billion point something ganon, nasa na yung, yung 2 billion. Diba? Yun ang mga po, parang, yun na, nadiin na yung pana na tumutusok sa ating puso. Bawat isang mamayang Pilipino. Talagang konti-konti, bumabaon. Umaray na nga nung unang tama ng pana. Tapos, bumabaon. Habang bumabaon, nasasaktan tayo. Yun po ang problema namin. Yun po nagtatanong na, ano ba ang problema nyo? Yun ang tanong niya kasi. Pasensya na po, sinasagot ko lang po yung tanong ng aking nagkomento doon. Ano ba ang problema nyo? Kasi nagsasalita doon yung isang parang, ewan ko, opisyal siguro ng isang mga DDS supporters. Yun po yung hearing na sinuporta ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil dun sa kaso na isinampa ng Makabayan Black, isang ACT, Act Teachers Party List, yon. So, yun nga, dun sa nagtatanong, yun po ang mga hinaing namin na bakit ganon? Bakit ganon nangyayari? Diba? Hindi sinasagot yung mga tanong. Tapos, sumunod doon, hindi na nga natanong yung sagot doon sa nasa na yung 2 billion na natira. So, dumating ang December. So, marami na naman tanong. Nasaan? Ibabalik niyo yan ba sa kaba ng bayan, yung natira niyo sa travel expense niyo? O, naging balita, ang umugong-ugong, ginawa nilang savings. Marami nagsabi niyan, ginawang savings. So, another tanong na naman, para saan yung savings? So, hindi natin alam kung saan napunta. Pero mga ugong-ugong na sinavings yun para ibigay sa mga, sa mga kongresista. Parang hinati-hati yan. Di po natin alam kasi hindi sila sumasagot eh. Tayo po, nagsusuri na lang tayo dito kasi nga walang sumasagot. So, yun po. So, lumipas na naman panahon, ano na naman sumunod? Ito na naman, maraming sumusunod na mga, yun nga, yung resolution number 10 na, House Resolution number 1414. Para sa kanila lang yun. Hindi para sa taong bayan, yung resolution nilang yun. Samantalang sila tagagawa ng batas para mapabuti ang ating inang bansang Pilipinas. Hindi po ba? Kasi sinasabi nga nila sila lawmaker. Sila yung tagagawa ng batas. Kaya nga sila kongresista Kaya nga sila senador. Sila yung gumagawa ng batas. Eto na ngayon. Fast forward na natin. Medyo mahaba Meron na namang pangyayari na etong inakusahan tong alleged na kumbaga bakit nyo kami tinitira kaming kongreso. Ang binabanggit nila dito ang Senado. Meron silang sinasabing yung hindi sila dapat pakialaman. Parang sila talagang extreme force. Ginugurguro niya kami ng extreme force. Yun ang, na-vlog ko na rin yun Balikan nyo na lang yun, guys. Talagang sila raw talagang niyuyurakan ang karapatan nila bilang isang mambabatas. Samantalang sila may kanya-kanyang power. Kasi nga po yan 3 branches of government. Ang executive, ang judiciary, at ang Congress. Na ang Congress ay binubuo ng lower house tsaka ng upper house. Ayaw nga nila magpatawag ng lower house kasi pare-parehas lang daw silang binoto ng taong bayan. Pero alam naman natin, gaya ng vlog ko nung nakaraan, sila ibinoto lang ng sa lalawigan nila. Hindi sila nasyonal. Hindi kagaya ng Senado, nasyonal yan.
Milyon-milyon ang bumoto dyan. Milyon-milyon ang kailangan mo para manalo ka bilang isang senador. Marami nga natatalo dyan. Milyon-milyon din ang boto eh. Hindi sila nakaupo sa Senado kasi kulang yung milyones nilang boto para maupo dun sa upper house sa Senado. Itong mga kongresista, palad na niyang, kumbaga, ang base sa aking analysis, sila kung malaki ang populasyon nila ng botante doon sa kanilang lalawigan, pinakamalaki na yung 200 million. Million na, sorry guys, sorry, erase. 200,000. 1,000 yun na. 1,000 lang yun, di million yun. 200,000 para ikay maupo bilang isang kongresista doon sa malaking populasyon ng botante sa isang lalawigan. Pero pangkaraniwan, kagaya nga dito sa lalawigan namin, mananalo ka, parang makuha mo lang yung 80,000 to 100,000 votes at sigurado na yung seat mo sa kongreso. Yun, mga ganon. Meron pa nga dyang lalawigan, maliit lang ang populasyon. Maka 30, 50 ka lang. Okay na, panalo ka na bilang isang kongresista. I-compare mo naman, binoto kayong pareho ng taong bayan, pero mas national kasi itong Senado eh. Kaya nga tinawag na upper house eh. Tapos yung Kongreso ay lower house. Kasi ang boto sa kanila is hindi umabot ng milyon. Wala pong milyon na umabot na kongresista. Walang milyon. Kalating milyon nga, hindi sila aabot eh. Kahit gaano pa kalaki ang kanilang populasyon ng botante doon. Hindi po umabot ng milyon. 10,000 lang. So yun, nakakalungkot. Dumagdag na naman yung kanilang, meron na naman silang House Resolution number 1562 na sila kumbaga ano ba sinasabi na doon? Inaakusahan nga nila allegedly itong Senado dahil hindi tama raw yung kanilang ginagawa sa lower house. Yun, kasi yung mga pag-imbestiga dyan sa PI, yung PI na yan, alam naman natin ibig sabihin yung PI na yan, di ba? So nakakalungkot po yung People's Initiative at nangyari, nadagdagan na naman, ito na naman. May sinabi ang ating senador na si Joel Villanueva dun sa kanyang explanation dun sa Senado na ang COMELEC ay noon pinatigil yung pag-sasubmit sa kanila ng mga pirma-pirma na yan. Tapos later on, yun nga, tinatanggap na naman si Senator Joel Villanueva ang nagsabi niyan. Patuloy pa rin pala yung paglaganap ng pirma at sinasubmit sa COMELEC. Kaya pala, di umano, merong araw naisingit na, if I'm not mistaken, di umano to, 200 billion na magiging budget para dyan sa charter change. Kasi magkakaroon ng ng botohan, di ba? Magkakaroon ng, halimbawa, yung yes or no, ang taong bayan. Hindi natin alam kung masasabayan sa 2025 na midterm election. Pero ang Kongreso, ayon sa kanila at napanood ko rin to, na bakit natin isasabay sa bilisan nyo na yan, ipasan nyo na yan, yung economic policy na sinabi ng ating presidente na ipasan nyo yung economic policy na yan kasi kailangan ng taong bayan yan. Ano ang dahilan nila? Kasi hindi makapasok yung milyon dolyar na manggagaling sa isang negosyante para ipasok dito sa Pilipinas at mag-create ng trabaho dito sa ating inang bansang Pilipinas. Maganda. Kagaya nga nung nakaraang kong vlog. Bakit hindi mo natin unahin yung ating mga negosyante dito sa Pilipinas? Kung sila nalulugi, bakit di natin tulungan kung paano gagawin nila? Di ba? Uunahin nyo pa yung ibang bansa. Eto na naman. Dating na naman yung mga negosyante sa ibang bansa, tapos ilalaga kayong kanilang milyon dolyares. Sila rin naman ang nagsabi nun Sila rin nagsabi nun, sayang naman.
Sayang naman. Ang nagsabi nun si Senator Mig Zubiri. Sayang naman. Yung perang ipapasok ng mga negosyante dito sa ating bansa na magkikreate ng negosyo at magkikreate ng maraming Pilipinong magtatrabaho dito sa ating bansang Pilipinas. Kasi kulang po tayo sa kulang po tayo sa mga trabaho na papasukan ng ating kapwa Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. So, yun sinasabi niya, sayang naman. Magkikreate siya ng negosyo, makakatulong sa atin. Okay, good. Thumbs up yun. Walang problema doon. Pero, nakaligtan na naman natin yung ating maliliit na negosyante na sila'y nagsusumikap, nagsusumigasig na mapaunlad ang kanilang negosyo para makatulong sa bawat isang mamayang Pilipino at para mag-create ng trabaho. Nagkakaroon ng yung nga lang sweldo, yun nga, ang sinasabi nila, pag dumating dito, pwedeng tumaas yung mga sweldo ng isang trabahante dito. So, paano na yun? Tataas nga ang sweldo dun sa mga foreign investors na magtatayo ng negosyo dito. Ano naapakan? Itong maliliit na negosyante sa ating bansang Pilipinas. Kasi, mas mahal yung pasweldo nila eh. Itong ating mga kapwa Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas maliit lang ang napapasahod kasi nga maaaring kulang sila sa kapital. Kulang sila sa kapital at kulang sila sa ideas kung anong gagawin nila. Yun. So, sino mayuyurakan? Yung maliliit na negosyo, matatakpan sila, anong posibleng mangyari, guys? Babagsak yun. Pwedeng bumagsak yung negosyo nila kasi narito na yung foreign investors eh. So, yung mga local investors, wala na. Wala na. Parang yung nangyari nung panahon na narito lahat ng mga malalaking kumpanya. Malalaking kumpanya. So, pumasok dito yung mga malalaking kumpanya. Kagaya niyang, bigyan ko kayo ng example kasi mga inabot ko ito eh. Universal Textile. Para, tayo nun eh. Mga garments yung ating malalaking kumpanya dito eh. Universal Textile, gumagawa yan ng tela. Meron silang spinning, gagawa ng sinulid diyan. Weaving, ihimay-himayin yung mga sinulid para mabuong isang tela. So, yun yung weaving. Tapos, gagawin nila finishing na yon. Sa finishing, gagawin niya yun, iimprentahan na yung telang yon. Kasi naging po ako eh. Naging Qualcon po ako, quality control ng mga tela. Nung araw dyan sa General Textile. Yung Gentex, kapareho niya ng Universal Textile na gumagawa ng tela dito sa ating bansa. Napakalaking kumpanya po at ang daming manggagawa ang natulungan yung mga kumpanyang yan. Yung textile fiber. Yun. Dito yan sa parting, I think, sa Antipolo. Yan, puro garments na gan, daming manggagawang natulungan yan. Ang problema nga lang, pinasukan ng mga unionista. At maliit nga raw ang sweldo, ganito, tapos tumataas ang bilihin. So, may katwira nga naman sila. Kasi, ang baba ng sweldo namin, humingi kami ng collective bargaining agreement, yung sa CBA. Yun ang pinagsimulan nun. At yun nga, ang liit na sweldo, ang tataas ng bilihin. Paano na? May trabaho nga kami, hindi naman inayos ng ating gobyerno yung mga pasahod ng bawat mamayang Pilipino. So, ang aking idea dyan, sarili kong pagsusuri at pananaw at komento, kung mababa ang sweldo, maaring yung kumpanyang may hawak ang taas ng kinukuhan tax. So, ang taas na kinukuhan tax, paano na yung papasweldo dito sa manggagawa? Siyempre, lilitan nila para maka-afford sila yung tax na binabayaran nila. So, may mga may mga division yan kung ano yung pwedeng ipasweldo doon sa mga tao. Kasi, ang nangyari, nilakihan ngayon ng sweldo. Nilakihan ng sweldo. Nagawa ng paraan ng gobyerno. So, nung lumaki yung sweldo, ano nangyari? Bigla ngayon, yung mga karatig bansa natin sa Asia,
ang baba ng offer nila para sa labor fees. Yung mga sweldo ng tao doon sa ibang bansa. Ano nangyari? Ending, yung malalaking kumpanya natin dito sa ating bansa, naglipatan na doon. Naglipatan na sa iba't ibang dako ng mundo. Kasi, ay hinahanap nila yung lower labor cost. So, nasaan na yung mga malalaking kumpanya natin na gaya ko. Yung Surge na tsokolate, hindi po ako yung Surge na tsokolate, nawala na rin yun. Parang nag-bankrupt na rin yun. Yan. Pero alam ko parang meron pa eh. Hindi ko big pa. Pero napakalaking kumpanya rin yung Surge na yun. Tsokolate yun. Naroon yung, I think, yung Nips, ganon. Basta more on chocolate sila eh. Chocolate making. Naroon yung mga chocolate bars na Surge, ganon. So, hindi ko na nakikita yun. Malaking kumpanya rin, pero wala na rin dito. Di ba? So, dagdagan pa natin. Yung malaking kumpanya ng Adidas, Puma, yung mga sapatos, mga athletic shoes, narito rin sa atin yun. Narito rin sa atin yun, yung tagagawa ng sapatos. Dito, ginagawa tapos ini-import sa ibang bansa. Dito sila tayo ng kanilang negosyo, tapos, kagaya ng Puma, Adidas dito rin. Lahat ng klaseng mga magagandang tatak ng sapatos dito ginagawa sa Pilipinas. Kasi, nung panahon na yun, mababa ang labor cost. Diba? Kaya pang, okay lang sa kanila yung mababang labor cost na yun kasi mababa pa rin ang bilihin noon. So, nung magtaas ang ngayon, syempre, nag-demand yung mga gagawa kasi hindi na kaya eh. Ang nangyayari, tumataas ang bilihin, ang sweldo nila narito pa rin sa baba. Ganun pa rin, tataas ang bilihin, tapos sweldo nila assist pa rin. So, paano nyo ma-afford yung makakain nila bawat araw? Di ba? So, yung nagiging problema at hindi ko maintindihan kung bakit hindi nagagawa ng solusyon ng ating gobyerno. Di ba? Sayang yung mga negosyanteng malalaking yun. Di ba? So, yun nangyayari nun. Kaya nagkakaroon nun ng mga welga dahil nga doon sa pasweldo ng kumpanya. Hingin nila, hindi naman kaya ng kumpanya. Kasi pag binigay nila, para lang sila nagnegosyo ng wala, break even o kaya pwede pa malugi sila. So, yung hindi nakita ng ating gobyerno ng panahon na yon. Hindi natin alam kasi sila yung may statistics nun, sila yung mathematician nun eh. Maraming matatalinong mga ekonomista nun. Nung panahon na yun, pero bakit? Ano nangyari? Yun, na medyo lumayo na tayo. Napunta na sa kasi yun nga, yung huli kong banggit, ano ba yung huli kong banggit? Yung nadagdagan na naman, yung itong pagpasok ng malalaking negosyante na milyong-milyong dolyar ay papasok sa atin. Talagang maganda. Maganda yon. Maganda talaga yon. Ang problema nga, bubuksan nyo yung charter chains na yan, marami nagsasabi na pag binuksan mo yan, yung constitution natin, lahat, pwede mo nang galawin kasi bukas na yan eh. Yun nga po yung sa People Initiative. Pag pumayag ang taong bayan na buksan yan, lahat, bubuksan na yan. Titignan na nila yung mga mali-mali na hindi nakakatulong sa ating inang bansang Pilipinas, sa ating mamamayang Pilipino, yung Constitution noong 1987, yun yung babaguhin nila. Maganda. Maganda talagang baguhin yung Constitution natin. Pero ang problema, hindi po napapanahon. Hindi po napapanahon, guys. Kasi, marami pa pong pending questions na hindi sinasagot eh. Tahimik lang sila eh. Tahimik lang. Di ba? Kagaya nung, yung isang isa lang, Resolution number 10, ba't hindi nila paliwanag? So, kasi, pag pinaliwanag nila, lalabas ang totoo. Pag naipaliwanag nila yung resolution number 10 na yan, lalabas ang totoo. At ang susunod na po pwedeng itanong dyan, bakit hindi nyo alisin yung resolution number 10? Di umano pinagsisimulan ng korupsyon. Di ba? So, yun. Ayoko kasing puntahan yung parting naantig yung damdamin ko doon sa apo ko eh. Pero dito na tayo mapupunta. Ito,
Ito na nga. So, nadagdagan. Ito ngayon. Dito naman tayo tumungo sa ating Pangulo. Ako po ay nananalig talaga. Nananalig talaga ako na gustong makagawa ng mabuti sa bawat isang mamayang Pilipino ang ating sitting president. Talaga naniniwala po ako dyan. Meron siyang pusong makatao. Pusong makatao na gusto niya talagang maging maginhawa ang isang bawat mamayang Pilipino dito sa ating inang bansang Pilipinas. Naniniwala po ako dyan. Yun po ang kanyang nasa sa puso. Sinasabi ko na po yan sa nakaraang kong vlog eh. Yun nasa sa puso niya. Talagang yun po ang kanyang gustong 1,000,000 gusto pa na kanyang gustong gawin sa ating bawat isang mamayang Pilipino. At ako'y naniniwala doon. Kasi noon pa man, ang aura ng ating Presidente Bongbong, babanggitin ko na, ang kanyang aura noon, simula pa nung bata pa siya, talagang, ang aura niya, talagang, mararamdaman niyo pag nakita niyo siya. Yung nga sabi ko nung nakaraang vlog ko, pag siya tinignan niyo, kasama yung kanyang ama noon, yung mga video nila sa Malacanang, sus, may in love kayo na parang nai-starstruck kayo. Kasi, mararamdaman nyo yung sincerity ng tao. Hanggang ngayon naman mararamdaman nyo yung sinceridad niya na gusto niyang gawin. Ang problema, eto. Yung kanyang gustong gawin ay hindi nating malaman kung bakit hindi niya magawa. So, ito na nga po yung aking nasusuri na merong mga amuyong. Yung amuyong na, baka bumagsak na naman yung cellphone ko eh. Yung amuyong na, kaliwat kanan sa tenga, di ba? Yun po ang nagiging problema. Parang, hindi ko naman po pwede sabihin na susulsulan. Siguro, papaliwanag din sila ng tama. Itong gawin natin, na Ginoong Pangulo, itong gawin natin. So, yung iniisip niyang mas maganda pa, nawawala na kasi nga sa dami ng kaliwat kanan gano'n, no? Halos na parang gano'n na, parang nabibingin na yung ating Pangulo. Yun po ang aking nabivisualize sa nangyayari ngayon. So, yun nga lang pagka natural lang kasi may nagsasabi, bakit ang taas ng ngiti na pagka mag-i-speech ang ating Pangulo? Sabi niya, hindi ko makakalimutan. Siyempre, ang ating FL. Siyempre, dahil yun, ganun ba? Nakatodo pa siyang ngiti. Natural, asawa yun. Diba? Kaya lang, di natin alam kung isa sa di natin alam. Question mark yun. Tanong din yun kung kasama siya doon. So, yun ang mga gusto kasing naalala ko tuloy itong si Samson and Delilah. Si Eva at si Adan. Ang sa kanila yung kanilang mga asasawa, ang kanilang partner, ang kanilang iniirog. Si Eva at si Adan, pinors na kumain ng mansanas. Di kumain. Sino nagpariwara? Si Eva. Si Samson and Delilah naman, binihag ang puso ni Samson at si Delilah naman alam niyang ang paghaba ng buhok niya doon kumukuha ng lakas si Samson. Ano ginawa? Pinatulog. Pinutulan ng buhok. Ayun. Napariwara si Samson. Napariwara si Adan. So, yun po ang minsan yung pag-ibig na yan, minsan, ayun, hindi ko naman po sinasabing si FL yon. Ang sinasabi ko lang po dito, naalala ko lang yun sa Biblia, na ang nagpapariwara yung mga babae. Pasensya na po sa mga kababaihan, hindi ko po kayo ibig patamaan dito. Ako lamang po tumitingin sa history, looking back the history.
of our Bible, di ba? Yun, so ganon. Ako'y mananawagan kasi kaya ako ginagawa ito, guys. Gaya nga ng sabi ko sa inyo, naantig ang damdamin ko. Nung kalaro ko yung apo ko, ano kaya magiging future nitong aking apo? Unti-unti na siyang lumalaki, nag-high school na, yung isa mag-college na, yung isa mag-grade 3 pa lang, o 2 pala, mag-grade 2 pa lang. So ano tong future ng aking mga anak? At yung future ng mga kabataan dito sa ating itong komunidad namin. Marami, at yung mga nag-aaral ngayon, na yung iba nga, minsan tumitigil na, kasi nga doon sa K-12 na yan. Switch tayo ng konti sa K-12. Kasi tinatanong ito ni Sir Sandro. Sir Sandro, nag-research na po ako at yung principal, yung mga estudyante, tinanong ko dito, patungkol dito. Hindi lang isang eskwelahan po yung pinuntahan ko. Marami po akong eskwela na pinuntahan at maraming teachers akong kinausap. So ito ang sabi nila. Ni-research ko po talaga para sa inyo to, Sir Sandro. Hindi si Congressman Sandro. Si Sir Sandro dito sa nagkomento sa akin na, Sir, baka naman pwede niyo i-vlog yung K-12. So, switch tayo ng konti. Sagutin muna natin si Sir Sandro. So, Sir Sandro, nagpunta po ako sa iba't ibang eskwelahan. Deviate muna tayo ng konti. So, K-12, nag-start po yan nung panahon po ni dating Pangulong Noynoy Aquino. Talagang pinaglaban niya yan kasi nga parang ang dating masakit man pakinggan pero ito po yung termino niyan nagkakaroon pulpul na yung utak ng ating mga estudyante. Nagiging pulpul kasi nga kinukulang sila sa yung mga lesson plan ng mga teachers. Kasi ang mga teachers, guys, may kapatid na ako teachers nun sumusulat sila ng lesson plan base doon sa libro. So, yun ang sinusulat nila doon sa libro. Ngayong araw na to, ito yung tatapik niya. Gabi pala, magsusulat na ng lesson plan yan. Para yun ay tuturo nila kinabukasan. Ganun po ang mga teachers noon. So, parang nakukulangan ang ating dating Pangulong Noynoy na baguhin natin yan. Pahabain natin yan. Para nang sa ganun, yung nakakompact na aralin araw-araw, pahabain natin para hindi naman mahirapan yung bata. Pero hindi po ganun nangyari. Mas nahirapan po ang mga bata. Hindi lang ang mga bata, pati ang mga magulang. Kasi lumawak din ang kanilang gastos sa pagpapaaral sa mga anak nila. Yun po nangyari doon. Imbis na 6 years sa elementary, 4 years lang sa high school, naging 6 years sa elementary, 6 years na rin sa high school. Yun, ang nangyari po doon. Kaya naging K-12. So, ang nangyari nga nun, nung this year lang, ang isang actually yan po guys, mapa-public ka, yung LUC, at mapa-privado ka, merong K-12 at meron silang mga voucher na pinondohan ng ating gobyerno para dun sa mga grade 11 and 12, sa mga senior high. So, this year, nag-transition sila from 2016, yun ang base sa sinabi ng teacher. 2016, nag-transition na sila kasi ayaw nga ng mga magulang Gusto nilang patanggal yung K-12. So, 2016, nagkaroon ng transition. Ang problema lang, nung nag-transition na, inalis na ang K-12, yung senior high. Pero, dun sa mga private school, meron pa rin yan. Nung pa yan, nauna pa sila magkaroon ng grade 12. Nung araw pa yan, meron na yan. May mga eskwela hanggang grade 12. Kasi kinuha yan sa kinuha yung K-12 na yan sa Amerika at saka I think sa, if I'm not mistaken, sa United Kingdom. Doon po nila kinuha yung K-12 na yan, may grade 7 hanggang grade 12. Dito naman ginawa senior high, yung 11 and 12.
So, mayroong voucher yan. Ang sinatawag nila na budget ng gobyerno. Ngayon, inalis na yung budget. So, ano mangyayari ngayon meron pa rin K-12 eh. Sabi ng mga estudyante, sabi ng mga teacher, meron pa rin K-12. Pero sa public school, wala nang grade 11 and 12. So, paano na mangyayari? Tinanong ko, paano po mangyayari? College na po ba sila? Hindi eh. Kailangan nilang pumasok sa private school para mag-take ng 11 and 12. Kasi, naroon pa rin. Naroon pa rin yung grade 11 and 12. So, Sir Sandro, matatapos lang ng high school, gagraduate, pero hindi pa rin siya makakapunta ng kolehiyo. Kasi nga, kailangan niyang kunin yung grade 11 and 12. Natapos lang siya ng high school. Graduate siya ng high school. Pero pagpasok ng kolehiyo, kukunan pa rin siya ng yung pag-aaral ng grade 11 and 12. Kasi may laboratories po yun eh. Yun ang sabi sa akin ng teachers na nakausap ko. Yung mga estudyante na nakausap ko, makakagraduate talaga sila. Pero sa pampubliko, wala na kasing voucher. Miski yung voucher nila sa mga private school, wala nang voucher na pinondohan ng gobyerno natin, yung tinatawag na voucher na yun. So, ang mangyayari, makakatapos lang ng high school, pero ang problema nito, wala pang polisiya kung pagpasok ng college. Sa college, kinukuha yung grade 11 and 12. Yung mga lesson nila sa grade 11 and 12. Paano na yun? Kasi yung grade 11 and 12, pag grade 12 ka na, ihanda ka na kung anong gusto mong kurso. So, yun ang pag-aaralan mo. Halimbawa, gusto mo, yung ang pinagmamalaking nung panahon ni dating Presidente Noynoy Aquino. Ang kinuha niya nung grade 12 siya, yung parang pag-automotive. Diba? Meron tayo sa TESDA nun eh. Yung automotive. Meron nun. Yung computer technician nga, meron na rin tayo sa Meron na rin tayo sa TESDA. Hindi ko lang po alam ngayon, hindi pa ako updated doon. Kasi, ang inyo pong lingkod din nagtapos ng computer technician sa TESDA. Kaya marunong po ako magkumpuni ng computer, yung desktop. Kaya lang malabo na mata ng inyong lolo. Yun nga. So, yun naman sa computer, ano naman yun eh. Kung ano may sira, tanggal mo lang, palit. Hindi naman mahirap mag-computer technician eh. Troubleshooting na lang talaga. Kung ano yung pwedeng ideas mo kung ano nangyayari sa computer mo yung gano'n. May virus ba ito? May ano ba ito? Ano ba kailangan natin gawin? Pero hindi siya yung kagaya ng electronics na bubuting-ting na ngayon. Hindi. Mas madali po ang computer technician. Analysis lang ang kailangan sa computer technician. Kung ano yung may sira, palit lang ng isang buo. Kagaya ng video card. Pangit ng video card mo, babagal. So, palit lang ng video card. Yun po ang nangyayari. Kaya may problema na yung motherboard. Di isang buong motherboard ang papalitan mo. Yun po ang sa computer technician. So, graduate po. So, itong K-12 nga po, parang hindi rin naman natanggal. Parang ganon din. Yun ay sinabi ng mga teachers na nakakausap ko. At yung mga estudyante na nakausap ko na mag-11 and 12 pa rin sila. So, yun po. Nakagraduate lang ng high school. Pero kung gusto mo magkolehiyo, kailangan pa rin pong kumuha ng grade 11 and 12. Yun po ibase sa aking mga na-research. So, correct me if I'm wrong po, pero marami na ako nakausap patungkol dun eh. Hindi lang ipinapaliwanag kasi ng ating, limbawa, sa DepEd o kaya sa CHED. Yun po, hindi po nila pinapaliwanag ng husto sa tao eh. Yung bang lubos na maunawaan. Yung mga ganito, pag ikay nakagraduate, okay, graduate ka. Pero pag gusto mo magkolehiyo, kailangan mo pa rin kumuha ng grade 11 and 12. Yun po. Yun po ang sagot, Sir Sandro. Mag-aaral pa rin po ng grade 11 and 12. So, sa public, wala ng grade 11 and 12. So, mapupwersa kayong pumunta ng private school na nag-o-offer ng grade 11 and 12. Yun po. Makagraduate talaga, high school. Yun nga, high school lang. Pero yung grade 11 and 12, kasi yung mga studies nila ng grade 11 and
para daw yun sa kukunin mong course kung sakaling ikay magkolehiyo na. Para preparations. Yun. So, nasaan na ba tayo? Nawala tayo, Sir Sandro. Yun. So, i-research ko pa rin yan. Lalaliman ko pa ang research ko dyan kasi yun lang ang interview natin at nakausap natin. Hindi nga lang sila nagpa-unlock na interviewin dahil ayaw nila. Privado raw sila. Ito yung mga teachers naman ayaw din magpakita. So, yun. At yun nga, balik tayo kay Presidente. Mr. President, parang awa nyo na. Yun po ang problema namin. Alam nyo, ang maraming nagkokomento, ang punot dulo nung inyong problema na yan, yun nga ang mga amuyong. So, suggestion lang po ito, Ginoong Pangulo, kasi marami na rin nagsasabi. Sana makarating sa iyo, pero alam ko nakarating na sa iyo, kaya lang, ewan ko. Siguro hindi mo lang, ayaw mo lang pakinggan, ganon. Siguro maaaring may tutuli tayo, ganon. Tanggal-tanggal din pag may time, sorry po. Just kidding aside. Na ang pinagmulan po niyan is yung tinatawag nila si tambaluslos. Pagka yan, marami nagsasabi na mga taong bayan na pag yan, ang una niyang papalitan. Hindi naman tatanggalin, papalitan. Papalit nyo nga lang, kailangan, neutral, Yung may pagmamahal sa ating inang bansang Pilipinas, may pagmamahal sa bawat mamamayang Pilipino. Yung ipapalit nyo, kung sakali magdesisyon kayong palitan na yan. So, yun talaga. Makita nyo, palakpakan ng buong sambayan ng Pilipino dyan. Kasi yung iba hindi naapektuhan kasi nga sila may iniidolong politiko So, hindi sila maapektuhan. Pero, yun po ang panawagan ng taong bayan, lalo na nagkomento, ano ba problema nyo? Yun ang tanong niya. Yun po ang problema, ma'am, sir. Yung patungkol dun nga sa hinaing ng taong bayan na simulan nyo na magpalit kayo ng Speaker of the House. Basta, ay papalit nyo yung maayos. Hindi yung baka ganun pa rin. So, yun ang panawagan nyo ng first na panawagan ng taong bayan. Sabihin nyo, ikaw lang yan, DIY kay Kevin. Hindi po. Marami po kami, Ginoong Pangulo. Marami po kami. Hindi lang siya mabilang ngayon kasi wala naman tayong power para mag-issue ng memorandum. O kayo, mga gustong alisin itong or palitan itong ating speaker, kayo maglahad ng inyong pirma. Parang PI lang yan, Wala po akong ganong power. So, yun guys. At yun nga guys. Kaya nga sinasabi ko, napakabait po nitong ating Pangulo. Hindi ko lang maintindihan bakit hindi niya magawa. Alam ko naman, or baka naman pagka may mga ganung balita hindi pinapanood sa kanya, bawal ka manood ng TV, bawal ka manood ng YouTube. Di ba? Kasi napaka-imposible rin na hindi niya alam yan Imposible, hindi ako naniniwalang ganun ang At kung ganun man nangyayari, hindi niya talaga napapanood, hindi niya napapakinggan, meron na nga amuyong na maalingaw-ngaw sa tenga para hindi niya marinig yung mga hinaing ng taong bayan. Alingaw-ngaw namin. So, ibig sabihin, pagka manunod siya ng TV, hindi niya marinig yun kasi yung alingaw-ngaw dito sa kaliwat kanan ng tenga ko. Yun. Hindi na marinig yun pagka ganun nangyari. Di ba? So, nakakalungkot po kasi ang iniisip ko nga yung mga future generation. Baka ako masisi kasi Totoo naman masisisi. Kasi ako, nanisi rin ako nun Pucha, alam nyo na palang ganyan mangyayari. Bakit hindi man lang kayo umaksyon? Nung panahon na yan, hanggang sa umabot pa ba yung ganito? Kagaya nung nararanasan namin ngayon. Sumalangit nawa yung kanilang kaluluwa. Mga lumipas na. Kami naman ngayon, ang kokonti na lang ang ilalagi dito sa ibabaw ng mundo. Tapos hindi kami aaksyon.
Gaya ngayon, no? Di ba? Narinig nga natin yung kanta eh. Copyright yun sigurado. We are the world. We are the children. We are the one who makes the brighter days. So let's start giving. Yun po ang pinasad sa We Are the World. Mag-start na lang tayo mag-giving. Give and take na tayo. Hindi po yung... Kasi tayo yung gumagawa ng brightness ng ating future generations. Tayo kasi yung tayo kasi yung nakakaintindi. Yung mga kabataan ngayon, hindi pa alam yung pwede mangyari sa future. Kasi nag-aaral pa sila. Sila yung mga future generation na pwede mag-handle ng ating mga kabataan sa hinaharap. Yun po. Ang ganda naman po ang ganda ng introduction ng We Are the World, di ba? Hindi po ba natin naintindihan yun? Na ginawa nila yung kanta na yun para mabuksan ang isipan ng bawat isang tao dito sa ating daigdig. We are the world. We are the future. We are the one who is making the brighter days of our future generation. Yun po ang pinatutukoy doon. English man yun, pero nakakaintindi naman tayo konting English. Yun. So, Ginoong Pangulo. Sana naman po, medyo pumasyal-pasyal po kayo sa social media. Kasi ang mainstream media, wala tayong marinig na gano'n. Wala po tayong marinig na gano'n. So, may narinig tayo, yung siguro nag-start na sila, yung mga PI na yun, pero hanggang doon lang walang explanation. Hindi kagaya sa mga YouTube, Facebook, dito nyo po matatag. At kayo po nagbablog din kayo nun. Nung kayo madaya nun, di ba na nadaya kayo na election ng vice presidente. Nung kayo tumakbong vice president, natalo kayo. Nag-Facebook kayo. May Facebook page kayo. So, kung sa inyo kaya mangyari yun, gurgurin yung Facebook account nyo, aalisin. Di ba? Ang sakit nun. Di ba? Bakit pakikialam yung Facebook ko? Yun po nangyayari. Di ba? May Facebook rin kayo. Kayo napapanood ko nun. Nung kayo nag-vlog sa sarili nyo. Napapanood ko kayo. Number 1 viewers nyo ako nun. Yung mga vlog nyo doon sa Facebook. Number 1 nyo akong nun. Kaya lang sa YouTube, wala kayo nun. Sa Facebook lang kayo, kumbaga. Alam yung mag-navigate ng Facebook. So, pumasyal din kayo sa YouTube. At makikita nyo kung ano yung mga iba't iba. Kasi siguro napapanood nyo lang siguro yung ibang suporta talaga sa inyo. Pero sabi ko nga po, may kabutihan loob po kayo. Alam ko sa sarili ko at nakikita ko sa aura nyo na kayo'y magiging isang mabuting presidente. Dangan nga lamang po. Yung nga po, iwasan nyo na po yung mga amuyong. Pag iniwasan nyo yun, makakapag-isip kayo ng maganda sa sarili nyo na nasa puso't damdamin nyo kung ano yung gusto nyong mangyari sa ating bansang Pilipinas. Kasi nagkakahati-hati na nga Di ba? So, umaksyon kayo. Umaksyon kayo yung totoong nasa puso't damdamin nyo, yun yung ilahad nyo at yun ang gawin po natin sa ating inang bansang Pilipinas para mapabuti na po ito. Kasi alam ko sa loob ko na gusto nyong gumanda ang bansang Pilipinas. Mapatunayan nyo na si Bongbong Marcos ang nakapagpaunlad ng bansang Pilipinas dito sa ating ng bansa. Pero yung nababalita nga po, yung gusto pa nilang humaba yung power nila sa kanilang posisyon, hindi na po yun. Mawawala na po yung karapatan ng bawat isang mamamayang Pilipino na bumoto ng kanilang napupuso ang manunungkulan sa ating inang bansang Pilipinas. Maling-mali po yun. Hindi ko naman po sinabing pinahintulutan yun. Alam ko naman po, hindi nyo po pinahintulutan yun na magkaroon ng term extension.
na hindi ginawa na yun yung inaano nila, pinararatang nila sa previous president na si Tatay Digong na gusto lang yan term extension, pero pinatunayan niya na bababa siya kasi black propaganda yun sa kanila eh. Pero napatunayan na ng ating butihing kagalang-galang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na mali sila. Ayaw niya nang manatili kahit isang minuto sa kanyang posisyon. Pagdating ng alas 12, baba siya sa Malacanang. Yun po. So alam ko ganun din ang gusto nyo. Kumbaga, magdadalawang taon pa lang kayo eh. Diba? So marami pa kayong magagawang maganda sa ating mamayang Pilipino. Meron pa pong time. Tuwi na sinasabi ko po, meron pa pong time. Ang pandalawang taon nyo po sa may apat na buwan pa kayo para magdalawang taon kayo. So, ang haba pa po ng time. Siguro, kung sakali mo mapanood nyo to, Ginoong Presidente, yun po, simulan na po natin doon sa Kongreso at papalakpakan ng mga tao. Sigurado ako doon. Yun din ang kahilingan ng ibang mga vloggers, ibang mga nagko-komento dito sa ating YouTube channel, yung mga nagko-komento sa ibang channel, ay yun po ang first move na pwede nyo pong pakitang gilas po tayo, Ginoong Presidente. Simulan natin sa Kongreso. Pero yung papalit nyo naman maayos-ayos naman. Mamaya kumbaga sa sasakyan pinalitan mo nga yung timing belt o yung gulong ng sasakyan, pero ang pinalit nyo naman yung recap, madulas nun. Yung recap, yung makakaintindi sa sasakyan, sa gulong. Pag recap, madulas yun. Bago po, brand new. Brand new po ang ating sa gawing replacement. So, paumanin po, Mr. Speaker, kasi marami na marami ng hindi man kayo nagsasalita, pero yung inyong resolution number 1414 na pagkakaisa, sila po yung gumaganap Kasi di umano, pag hindi sila umayon, di umano, wala kang budget. Yun. So, pera-pera nangyayari di umano, Mr. Speaker. So, nilakasan ko na po yung loob ko para magsalita ng ganito. Kasi, natouch ako dun sa apo ko. Ito ba magiging future generation na pwedeng magurgor ng future government officials? Yun po. Ako po handa akong mamatay dahil lang sa aking mga apo. Dahil sa akin, para nang sa ganun, gumanda yung kanilang future na ahawak sa posisyon dito sa ating inang bansang Pilipinas, sa hawak sa kaban ng bayan, na ito naman po ipinaghihirapan sa pamamagitan ng tax. Kami po ay nagbabayad ng tax pa, tapos lulustayin lang natin ng ganun-ganun lang. Kawawa naman kami. Bayad kami ng bayad ng tax, tapos wala naman mangyayari. Paano kung magpatuloy pa yan? Yung resolution number 10 na yan na hindi nyo pinaliliwanag at meron na nga nagpaliwanag. Ang problema, paano natin maaayos yon? Yun po, yung resolution number 10 na yan, tagal-tagal na hindi pa rin, wala man lang umiimik nga Miski nga Senado, walang umiimik Miski nga itong mga tauhan ng ating dating Presidente Rodrigo Roa Duterte, yung kanyang mga tauhan dyan sa Senado, hindi nga kumikibo Kaya nga kami nagtataka rin, nagtatanong, ano na nangyayari sa inyo? Diba? So, paumahan po doon sa mga sundalo ng ating dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa Senado. Parang ayaw tumindig. Yun ka, tanong lang po yun, bakit ayaw nyo pong tumindig? Diba? So, yun po, ang tinignan ko nga po dito, yung aking apo. At tinitingnan ko dito yung ating mga future generations na bata pa ngayon, pag lumaki sila, ano na ang kanilang magiging buhay.
ganito pa rin po ba? Ako po, ayoko po sana. Ayoko pong ganito. Kaya po ako'y nagsasalita sa aking YouTube channel, DIY KKB Informative, para nang sa ganun, may mangyari na maganda at makarating sa ating mga opisyalis ng gobyerno yung mga hinaing ng taong bayan. Hindi lang po ako ito. Marami po. Manood lang kayo at makipag-usap na rin kayo sa laylayan ng lipunan. Mararamdaman nyo yun kung ano yung aming tunay na karaingan dito sa grassroots na tinatawag sa ating inang bansang Pilipinas. Bumaba po kayo dito. Bumaba po kayo. Huwag po kayo magpapaniwala doon sa mga amuyong nyo rin na sinasabing, magaganda po ang mga feedback ng taong bayan dito sa aming barangay, sa aming lugar, sa komunidad namin. Huwag po kayo magpapaniwala doon. Kayo po bumaba at kayo mismo mag-disguise. Kumbaga, punta kayo doon. Bagay, parang kayo ordinaryong mamayang Pilipino at makinig kayo sa mga usapan dyan sa kalye-kalye, kanto-kanto. At huwag po dun sa mga sumusuporta sa inyo patungkol dyan sa politika. Bumaba po kayo sa grassroots. At ang ating buting Pangulong Duterte naman, dating Pangulo, nariyan sa tabi-tabi at nagmamatsyag din. Ayaw niyang mapariwara ang ating inang bansang Pilipinas. Kaya siya minsan nakakapagsalita ng ganyan dahil gusto niyang mapabuti kayo. Ginoong presidente, sitting president, Bongbong Marcos. Gusto niya kayo mapabuti. Hindi po para kayo alipustahin o pabagsakin. Hindi po yun ang kanyang pakay. Kaya, ginoong presidente, suporta po kami kung kayo po gagawa talaga ng naaayon sa inyong damdamin, sa puso't damdamin na inyong iniisip na pagandahin ang ating inang bansang Pilipinas at pagandahin o makabawi sa mga alipusta sa inyong pangalan, sa inyong apelyido na Marcos. Patunayan niyo po. Patunayan niyo pong inyong inaayos at nililinis ang inyong pangalan bilang isang Marcos. At ako'y naniniwala na kayo po ay gumagawa talaga ng mabuti sa ating inang bansang Pilipinas. So, hanggang dito na lamang po guys. Maraming salamat po sa inyong panonood ng aking mamunting YouTube channel, DIY KKB Informative. At sinasabi ni DIY KKB Informative, ayusin nyo na po, Ginoong Presidente. Maraming salamat po. See you on my next vlog. Come
Yun po guys. Yung we are the world. We are the children. We are the one who makes the brighter days. So let's start giving. Yun po ang mensahe ng ating mundo. Maraming salamat po.